Andito tayo sa Chinatown, hindi sa Binondo, para mag-Taiwanese at Chinese food trip. Mula sa isang turo-turo hanggang sa tusok-tusok at in between ay isang legendary food trip. Chinatown food crawl sa Banawe? Let's go! Di na magsisimula ang ating Banawe food crawl sa Fong Wei Wu. Yan, pangalan pala ang signage pala ang alam mo na pangmalakasan ng kainan nare. At medyo kakaiba ang kanilang atake, papakita ko sa inyo. Sa gitna ng Banawe Chinatown, namumukod tangi ang Fong Wei Wu dahil sa kanilang bestseller na pork hong ma. Malambot na pork belly na lutong tradisyonal na Chino. Hindi lang ito ulam kundi simbolo ng rich culinary heritage na bumubuhay sa komunidad ng Banawe. Dito nagsasama-sama ang mga pamilya at kaibigan para tikman ang lasa ng tunay na Chinatown comfort food. Kung Banawe ang usapan, hindi pwedeng palampasin ang pork hong ma ng Fong Wei Wu. Yan, pagpasok nyo, ayan, kita nyo, nice ambience. At sana naamoy nyo kung naamoy ko ngayon, ang sarap. Tapos may makikita kayo din na glass setup. Ito yung sinasabi ko kanina sa intro ko na turo-turo style. Meron silang mga short order, pero di na talaga sila nakilala. Yan, kita nyo mga lutong ulam. At ari ang pinaka-bestseller nila, ari ang dahilan kung bakit tayo nagpunta. Yung nakataling iyan. Hong ma ang tawag dyan, basically braised na beef belly. Kita nyo yung tabang iyan. Tapos nakatali iyan para hindi maghiwa-hiwalay. Sobrang lambot niya yun. May umorder na. Tapos so order ako nung broccoli saka nung lobster ball. Doon napapaibig si Aisha. Pero dami pang pwedeng pagpilian, no? Ako napapaibig kaso marami pa tayong kakainan. Yung best sellers na lang nila. Tapos yung setup po, karinderya style. Pero meron pa naman sa taas, doon tayo pagpesto. Ang style din, ituturo mo lang kung ano yung gusto mo. Tapos, wait lang, itong hong ma pala ay ang presyo niya depende sa timbang. Ma'am, ilang grams yung sa? Ilang grams yan? Yan ba yung sa akin? Ilang grams yan? 260, sir. 260 grams yan. Magkano pa ganyan? 260? Magkano? 600 yan. Depende yan sa timbang talaga. Tapos yan, gugupit-gupitin yan. Tatanggalin yung tali. Tapos, i-slice. Grabe. Yan. Pinugunting lang. Kita nyo kung gaano kalambot to. Ang lambot niyan. Tapos, doon ako lalagyan yun. Lalagyan niya ng sarsa. Thank you sa sarsa. Yan. Nagyan ng dahon. Yan. Yun yung aming lobster ball, saka yung broccoli. Yan. Yan, narin ang sa amin. Simula pala ang tayo ng ating Banawe food crawl. Parang tatapusin na rin. Ayan, simula pala ang ay napalag na ang Banawe sa Binondo. When it comes to Taiwanese at Chinese food trip ay, kita nyo naman na rin pork hong ma. Look at that glorious chunk of meat sliced into relatively thin slices. Tapos kita nyo naman yung nag-glisten na taba. Tapos yung langis ng taba sumama na sa sarsa. Kita nyo naman yan. Kanina lang yan, nakatali yan. At alam nyo kung bakit nakatali. Kasi pag hindi mo yan tinali, ay kita nyo ga, ay nahiwalay. Ay durog-durog yan. Ilang oras kaya ari pinakuluan. Kita nyo yung taba na yan, no? Nag-glisten. Tapos yung ang hong ma ay braised in sweet soy mixture na dahil dun sa taba ng karne ay nagmantiga na rin. Wow! Ari na ang ating first bite at ari naman ang una nating napilas. First bite. Thank you, Lord! I like butter. Kahit yung konting laman na napasama, tunaw na sa bibig eh. Grabe to. Very rich. Tapos yung nandun yung alat ng soy sauce. Tapos a little sweet. Yung mixture dito, sweet soy sauce. And then meron siyang earthy flavor. Wala akong nakikita mushroom pero baka nung habang binibrace or kung ano man ay meron tong mushroom kasi may mushroom flavor eh. Yan. Sasabaw na natin yan. Tapos, tatapingan natin. Yan, samahan naman natin ng laman. Kukutsarahin na natin dahil gusto ko ng big bite kasama ang kanin. Ay hindi ka gana pa paibig dyan.
Dapat talaga may kanin. Kasi pag walang kanin, unang kagat ay umay agad sa taba. Pero pag may kanin na, ay. Tapos, try natin tong lobster ball. Order ni Mrs. Mahilig yan sa lobster ball eh. Ano gan? Dulas. Yan. Medyo manamis-namis. Yung salsa niya, parang salsa sa chop suey na medyo mas matamis, parang gano'n. Salsa rin naman, pagsamahin na natin. So may mushroom siya, broccoli. Ganda ng pagkakaluto ng broccoli. Again, sweet soy sauce flavors, a little earthy dahil ng mushroom. Pero kaya lang naman tayo umorder din ng broccoli ay para medyo makarami na rin. Pero ito, ano talaga to medyo pricey. Dagasanay, 600 pesos ang isang garni. Pero ano talaga siya, meant to be shared. Although kayang ubusin ng isang tao pero uma yung kalaban mo din eh. Kita naman sa mga tabang iyan eh. Yan. Pero worth every bite, worth every calorie, and this probably packs a lot of calories. So kung alam nyo na sa Banawe ay for car guys lang to. Na dito ka lang magpupunta para magpatint, para bumili ng mga materyales para sa kotse mo. Tunay naman, di ka pupunta. Pero kung gusto mo mag-food trip, pwede rin din as shown by this dish, by this restaurant. And we're just getting started. See you sa next one. Ay kulang sadya ang inyong Chinatown food trip kung hindi kayo magcha-Chinese lumpia. At din sa Banawe, ari ang pinakamatunog na pangalan, ang Muihong. Kilala ang Muihong sa Banawe sa kanilang klasikong lumpia na paboritong quick bite ng mga estudyante, empleyado at pamilya. Ang kanilang lumpia ay siksik sa gulay at iba pang sahog na may iba't ibang texture at lasa at sadyang mas sumasarap kapag nalagyan ng sarsa. Kaya talagang must try sa sinumang bumibisita. Yan, ang orderin natin ay syempre yung lumpia. Isang piraso, tapos siomay. Alam niyo kung bakit ako o-order ng siomay. Ay nakita ko, lalaki ng siomay Tapos si Aisha, nakita yung egg pie na iyon. Order daw ako. Tapos din naman, ang dami yung pwedeng orderin din. Talagang Chinese restaurant na rin talaga siya. Tapos ang maganda din pagka-order mo ng lumpia, doon pala ang gagawin. Freshly made, kumbaga. Yan, papanoorin natin si Sir na gumawa ng lumpia. Naglabas na ng wrapper. Parang dalawa yata. Meron akong order na madami. Lagyan ng lettuce. Tapos yung sauce, red sauce, parang medyo sweet and spicy. Garlic. Sige. Lots of garlic. Tapos, sir, ano yan? Seaweeds. Seaweeds? Oh, may seaweeds. Tapos, fresh peanuts. Tapos may one soy. Pwede mo naman paalis din kung ayaw mo. Yung sa akin may one soy. Tapos, syempre, yung gulay. Yan. Iba sadya pag fresh mo nakikita ang ginagawa yun, ni-roll yun na. Yun laang, wala daw silang egg pie ngayon. Hindi sa butchi tayo. Yan! Kita mo naman yan. Itsura pala ang... Medyo malaki siya. Malaki, mahaba. Tapos siksik na siksik yung laman. Tapos yung wrapper, parang hindi naman toasted pero warm. Tapos kita nyo, loaded na loaded ng gulay. Oh. Try muna natin ng walang sauce. First bite. Thank you, Lord. That is an explosion of flavors. Ang daming nangyayari na flavors dito. Yung tamis, may konting anghang, konting peppery, a lot of garlic flavor. Tapos yung one soy flavor, very prominent din. Kaya pala kung hindi ka may lagdaga sa one soy, paalis mo. Pwede mo naman paalis. Kasi very prominent yung flavor niya. Tapos yung lasa ng fresh vegetables. Tapos the way, the best way to put all the flavors together, lalagyan mo ng sauce. Yan. That sweet sauce. Babalikan kita. Yan, napaibig sa siomai. And easy to see why.
Kaso may chili oil, lagyan natin ng kalamansi, lagyan natin ng toyo. Pag nakakita ka ng siomai na gayaan, ay hindi ka mapapaibigyan. Try muna natin ng walang sausawan. Tanyo, oh. Very meaty. Tama-tama yung pagkakasison niya. May mga konting mushy parts pero may mga chunks ng pork ang mga kagat. Tapos sausaw natin. Yan. Basta siomai talaga, kailangan may gayaan. May sausawan. Promise nyo sa akin, pagkakain kayo din huwag nyo pag-ihiwalayin to. Kombong-kombo to. Tapos, lotus na butchi. Hindi siya bagong luto. Oily. Yan. Yan ang laman niyan. Ano nga gan lotus? Hindi ko tukoy. Let me know. Ano yung magiging pinaka-dessert niyo? Wow! Nice. Hindi siya ganun ka-sweet. Mushy yung loob. Tapos yung labas, nandun naman yung pinaka-konting crispy dahil yung sesame seeds. Tapos oily. Pero, yan, nagpapata ka na. Hindi na talaga sila sumikat. And rightfully so. Kasama ng siomai, are must try. Dine, sa Muihong. Yan, di na naman tayo sa Tasty Dumplings, a legendary name sa mga Chinatown, Mabinondo, Mabanawe, and we're here to eat one dish and one dish only. A dish so legendary na na-associate na siya sa pangalang Tasty Dumplings. Hindi pwedeng palampasin ang Tasty Dumplings na tanyag sa kanilang higanteng pork chop rice. Oo, ang sikat rin na Tasty Dumplings sa Binondo. Malutong sa labas, malambot sa loob, at halos lampas plato ang pork chop na ito. At ang Tasty Dumpling talaga mula noon hanggang ngayon. Kahit doon sa Binondo branch nila talagang ang dami nakapaskil na mga picture ng mga sikat na kumakain din. Yan na rin menu nila. Ang isa namin na try din na rin fried dumplings, masarap pare. Pero, arit sadya, di na sila nakilala sa kanilang pork chop rice. Tapos yung drinks nila, ano ang pangalan ng drinks na yun? Sarap din yun Tanong na lang natin. Din yung kanilang winter melon juice, that's very refreshing. Yan, ngayon nakikita nyo na kung bakit ay legendary at trending. Ang dish na ang pork chop rice, nakikita nyo kung gaano kalaki yan. Pero parang scam yata. Pork chop rice daw, walang kala ko walang kanin. Ay natatakloban pala naman at yan, may gulay din iyan. Tapos, ari yung ating winter melon juice. Yan sadyang ka-partner yan. Ayan, hindi ko naman kayo niyayabang na ari ay jumbo pork chop. Yan, naghiwalay na. Sorry naman ay yung piniti na pork chop para mag-spread out, para lumapad. Saka magiging mas tender din pag ginayon. Yan, enough talk. Bagong luto. Looks really crispy. Looks juicy, mainit. Try na natin. First bite. Thank you, Lord. Lutong. Init. Salty. Tapos para may idea kayo kung gaano na lang kanipis yung pork chop. Yan. Huwag kayo matuturn off dyan. Kumbaga, kahit manipis yan, ay malaki naman kasi isang pork chop yan na pinipisadya para kumbaga, kung ano yung pork chop, yung pa rin yung makukuha nyo. Mas manipis laang, pero mas malapad. Tsaka ang lambot, ang salty. Tapos itong kanin, yan. May na rin yan, some sort of sauce. Pero lalagyan natin itong ginawa natin na sauce na merong chili oil. Lagyan na rin natin ng gulay. At ramdam ko pa rin yung epekto ng pork hong mang iyon. Bagay na bagay talaga siya sa kanin. Lalo na pag may sausawan. Ari yung libreng soup. Ari kung tama tanda ko. At kung hindi nagbabago ay halos walang lasa to. Yung ganun pa rin. Yung lasa lang ng kaldo. Tapos medyo kulang sa lasa. Kaya rin, nilalagyan ko rin nung sauce na iyon na may chili oil. Tapos, isasabaw ko ng kaunti. Yan, ibubuka natin yung breading na konti. Yan, O, kita nyo, pork chop pa rin naman yan, Ang laki pa rin yan, Diga. Tapos, sausawan. Ito, yung sa Binondo nila, nakailang kain na ako doon. Isa to sa mga paborito ko talaga sa Binondo
panoorin yung isa dito. At nakakatuwa, meron din pala din sa Banawe. Kaya dapat ililista nyo rin. Ang recommended drink talaga dyan, aring winter melon juice. Tapos, sa yelo. Yan. Kung di nyo alam ang lasa na rin, para lang sa gugulaman. Minus na gulaman. Yan, so itong pork chop rice ang tasty dumplings. Kaya siya popular kasi ang laki nga, kakatuwa. In the days of social media na nagtitrending itong mga malalaki, magandang i-post, talagang ano siya, talagang social media friendly siya. Saka masarap din, sulit, complete meal, may gulay ka na, may soup ka pa. Siyempre may kanin. At nakakabusog, protina. And speaking of protina, kita-kita tayo sa last stop natin din sa Banawe. Ang ating climax na napakalupit, napakasulido daw doon. Kaya kita-kita tayo doon. Din naman tayo sa Xiao Kao. Yan, Xiao Kao yan ay Chinese term for barbecue. Mabilis sumikat ang Xiao Kao Barbecue dahil sa kanilang authentic na Chinese street-style barbecue. Dito mo matitikman ang paboritong skewers na binabad sa espesyal na timpla ng Chinese spices at inihaw hanggang sa maging smoky at flavorful. Para ka nag-food trip sa mismong mga kalsada ng China habang kumakain sa puso ng Banawe. Kung hindi ka naman napaibig dyan, ayan, close pa tayo na magbubukas. Tingnan natin kung anong meron din eh. Yan, maliit lang yung place pero kita mo na perfect for hanging out with friends after work. Food trip ka din eh. And speaking of food trip, pipili na tayo din eh. Ayan, medyo overwhelmed tayo sa dami ng choices at hindi ko tukoy kung ano yung iba na yan. Ma'am, pwede pong paturo sa amin kung ano yung mga available na options nyo. Okay po. This one po is lamb skewer. 75 pesos po siya. Lamb skewer, okay. Ito naman po is beef skewer, 60 pesos. Chicken breast, 50 pesos. And chicken soft bone, cartilage po siya, 50 pesos din po siya. Okay. Chicken skewer, thigh part po, 50 Okay. pesos. Okay. And this one naman po is tahong, 50 pesos din po siya. Okay. Pork samgyeopsal, 50 pesos. Okay. And pork belly, 60 pesos naman po siya. Okay. Ito naman po, pork intestine, 50 pesos. Chicharon bulaklak, 50 pesos. Squid skewer po is 160 pesos. Chicken wings, 120 pesos po siya. Potato, 30 pesos. Wagyu cubes, nasa 40 pesos po siya. Sa mahaba po, rice cake po ang tawag dito. Para siyang tteokbokki, 45 pesos. Dito naman po, mantou bread, tinapay lang po siya, 30 pesos. Po tayong enoki mushroom, 30 pesos. Beef enoki, 135 pesos po siya. Then, Chinese sausage, medyo matamis po siya, 70 pesos. And Taiwan sausage, medyo ma-pepper naman po siya, 120 pesos. Okay. Meron po tayong garlic eggplant, ginigrill po siya with garlic sauce, 130 pesos. Dito po, corn, 50 pesos naman po siya. And last, okra naman po, 30 pesos. Yun. Akala nyo marami na yan. Meron pang isang ref din eh. Dito po, pwede siyang pang hotpot, pwede rin po siyang pang grill. Okay. Meron po tayong king oyster mushroom, 30 pesos lang po siya. Then, oyster mushroom, 30 pesos din po. May quail egg din po na 45 pesos. And dito po, pork kochay, 115 pesos po siya. Dito po, beef and sprout, 125 pesos. Pork scallion, 125 pesos. Cucumber, 30 pesos. Then sitaw, 30 pesos. Meron naman po dito, kochay, 40 pesos naman po siya. Cheese ball, may laman po yung loob niya na cheese, 55 pesos. Then dito po, crab ball, 50 pesos. Dito po, fish tofu, 55 pesos. Tofu, 70. Chinese kikiam, 140 pesos.
Ito po, beef ball, 50 pesos, and crab stick, 55 pesos. Dito po sa baba, garlic oyster po siya. Meron siyang 100 grams po. Minigrill po siya with garlic sauce. Dito po, nilalagay naman din po siya sa tin foil. Same lang din po, ginigrill with garlic sauce. Yan, kuha tayo ng tahong. Tapos, kuha din tayo ng lamb. Tapos, beef. Kuha tayo din ng ostrich wing. Laki Tapos, Chinese sausage. Yan. Kuha din tayo para sa garlic eggplant. Yan. Intestines. Kuha tayo intestines. Saka pork belly. Nakakarami na ako ng dampot din eh. Beef enoki. Kuha rin tayo. Tapos, wagyu cubes. Kuha rin tayo. Curious ako din eh. Yan. Kuha din tayo niyan. Tapos, chicken thigh. Bulaklak. Game din tayo dyan. Kuha tayo na rin kutsay. Tapos, ito, pang pang hotpot natin mamaya. Tapos, ito mga pang hotpot din natin. Yung mga balls. Saka itong oyster. Yan. Ayos na rin. Yan, ipapasalang na natin, Ari daw sadyaan nagpapasarap dyan eh. Excited akong itaktak mamaya. Bago natin kagatin. Yan, hindi naman kayo mag-aamoy usok doon sa loob. At nandini sa labas ang ang hiwa na. Ganda ng dikit ng apoy. Galit na galit. Yan ang nagpapasarap dyan. Ay, kulay na kulay pala. Yan, tinaktakan pa ng white powder. Kung ano yung white powder, di natin alam. Pero mukhang nagpapasarap din yan. Asukal, yan, pang balanse. Bilis lang naluluto. Ano naman yung red powder nilang tinatawag. Tingin ko yan ang manghang. Yan no, nagkakakulay na iyan. Ganda na ng kulay at ang bango na. Yan, ano na yung talong. Panoorin nyo kung anong gagawin dyan. Hindi yan basta-basta inihaw na talong. Yan, ginupit na. Ginupit uli. This time ay lengthwise, kanina crosswise ang kupit. At gaya na gayan. Hindi pa, may gagawin pa dyan. Yan ay bubulat-latin, bubuksan, akala mo isang libro para ma-expose ang pinakalaman ng talong. Yung talong na yun, nakita nyo, slimy, malambot na. Anong gagawin yan? Bakit ibinukang gayon? Yan na, ang garlic yun. Yo, dali ka ngayon. Ipinahid na. Mamaya magbabubble na yan. I'm assuming merong some sort of oil. Yan, nagbabubble nga. Nilagyan na nung white powder. Yan, nagbabubble na. Sarap niyan po. Bell pepper. Yan. For sweetness, for crunch, for a pop of color. It's gonna be a gorgeous dish. Yun, hinangon na. Luto na. Isang yun. Mga siguro luto na rin. Luto na nga. Yeah, tinayo pa. Para maluto rin partner. Hindi na maluluto yung kanilang fried rice. Yun yung kanilang parang garlic. Tapos may sili na mix. Ang bango. Ang hang ng amoy. Nakakabahin. Nakasamid. Yan, nilagay na ang bahaw. Yan. Medyo tutustahin na lang yan. Lulutuin. Green onion, Chinese soy sauce for flavor. Yung kanina nilagay na bawang, may lasa na yun eh. Lasa pa rin, white powder. Tapos nilagyan din ng sugar. Ari na, yun.
Yun. Anong masasabi mo dyan sa eggplant na yan? Yan. Yun. Dumating na, nagpadagdag kami ng Chinese kikiam sa ayon yung premium na rib eye. Solve na din eh. At na rin yung grilled na oyster. Saka yung garlic eggplant. Yan na! Grabe! Yung kaninang hilaw ngayon, luto na. At ang dami na rin. Hindi makapili. Tumuro na lang ng tumuro. At ari na. Ano kaya mauna din eh. Unahin na natin na rin premium rib eye. Yan. Cut that. Looks premium nga naman. First bite. Thank you, Lord. Wow. Grabe yung flavor. Salty. A little spicy. Wow. Kaya naman pala ito, talagang popular na drinking spot. Sarap na rin pulutan. Ano na siya eh, may konting kick na siya ng anghang eh. Kung nakukulangan kayo, pwede nyong dagdagan ng chili powder. Good start. Next natin tong lamb. Yan, lamb skewers. Sabi, kaka-addict. Diba yung yung lasa ng cumin, yung lasa ng chili powder, perfectly grilled, juicy pa rin. Tapos yung mga charred parts, sarap na rin kung may kanin. Uy! May kanin. A fried rice magically appeared. Yan. Try natin yung fried rice nila. Yan. Grabe naman yun. Di ba sabi ko masarap na may kanin? Itong fried rice pa lang, kahit ito na yung kainin mo, para siyang yung tasty na fried rice na may kahalo na chili garlic oil. Gayon na gayon ang lasa. Ano kayo maipares natin din eh? Ari naman, beef. Inulam na. Try naman natin ito intestine. Pero, di ba sabi ko sa inyo, masarap na to, pasasarapin pa natin. Yung kanilang Xiao Kao seasoning, a closely guarded secret, o ano mga nandini. Yan. Pero honestly, hindi na kailangan ng ganito. Sobrang lasa na niya. Mas palalasahin lang natin. Yun. Kahit yung intestine, ganda ng pagkakaluto eh. Yung the usual na medyo chewy yung labas, pero may konting pagka-crispy, tapos yung loob, a little chewy. At tare, request ni Aisha, beef enoki. Yung mga meats na madini. Sanay na rin tayo sa mga samgyupsal meron dyan, pero ito iba yung atake. Iba yung lasa yung may smoky flavor, tapos yung meron kanilang secret seasoning, may cumin, may chili powder. Are, hindi na natin pinapatagal, are. Lambot to. Meron na akong favorite na luto sa talong. Panalo to. Garlicky, yung talong, a little mushy, ganda na pagkakaluto, smoky, salty as well. May konting hint ng sweetness from the bell pepper. May naiisip akong gawin din eh. Yan. Lalagyan mo ng kanin. Yan. Ay hindi ka napapaibig dyan. Next naman, meron silang dalawang klase ng sausage. Ito, Taiwanese sausage. Ito, Chinese sausage. Try muna natin yung Taiwanese. Ito, sweet and at the same time peppery, tapos a little salty. Yung Chinese sausage naman. Ito, ganun din yung flavor profile, pero mas sweet siya kesa dito. Yung chicken thigh nila, ang juicy. Tapos sa rin naman, chicken soft bone. Yung crunchy. Yung mga crunch na yun yung mga cartilage. Ito, nasa top 3 ko to. So far, sa mga natin musang kuha, nasa top 3 ko to. Mamaya sasabihin ko kung ano pa yung kung ano yung dalawa pag natimusan na natin lahat. Tapos, ano naman, ostrich wing. Hindi, ano yan?
chicken wing lang yan na maganda yung pagkakahiwa. Juicy wing. Tapos I just realized, ito naman, karne naman lahat to eh. Yung ano na yun, yung Xiaoqao seasoning na yun, might as well call it the magical dust. Kasi kahit saan mo ilagay, yung sarap eh. Tapos itong mga to, ito di ba, parang mga ano to eh, mga grilled to eh. Parang sarap din ito na ano, pansit, di ba? At yun, the magic of YouTube editing. Meron din silang sotanghon din eh. Are scallops yung nasa ano, kasi babaw. Same, may garlic din. Yan, natin yung ano. Basically, parang yung fried rice, ganun yung flavor niya eh. Pero ito sotanghon. Kung mahilig kayo sa sotanghon, mas magugustuhan nyo to. Pero a little too oily para na sa akin. Mas bagay ito doon sa fried rice nila. Meron din sila dito, garlic oyster. Yan. Wow. Ito, lagyan nyo ng kanin, haluin nyo, solve. Ito, huli natin pinadagdag to, Chinese sausage. And then again, takes on the flavor of the Xiaoqao seasoning. Ito naman, pork belly. Tender, di chewy, tahong naman. And bulaklak. Yun. Pero pa pala tayo hindi na-try. Are, Wagyu cubes. And putchay. Yan, paano gano'n kainin? Subo na natin ng isa. Sarap din nun. Fresh, salty, spicy. Top 3 ko din eh. Chicken wing, chicken soft bones, saka believe it or not, aring kutchay. Pero hindi pa dito natatapos, may susubukan pa tayo. Kita-kita tayo doon. Hi, I'm Wilson Gumban, owner of Xiaoqao Barbecue. So nagsimula ako sa Xiaoqao seasoning, then minarket ko siya sa bazaar. Gumawa ko ng barbecue sauce na 3 months ko siya ginawa. Everyday ako kumakain ng Xiaoqao noon. Tapos ano sir yung inspiration nyo dito? Ba't kayo nag-start nito? Start ako nito nung lagi kasi kami nag-inuman ng mga pinsan ko sa isang Chinese barbecue sa Binondo. Then napansin ko wala nagma-market sa Filipino. Then that's the time napaisip ako na i-market siya, gumawa ako ng sauce, ng Xiaoqao seasoning. Tapos sir, sa mga first timers sa Chinese barbecue, ano yung pwede nyo sabihin sa kanila na i-expect nila pag sumubok sila dito? Siyempre, una-una mag-enjoy kayo kahit maanghang siya. Pwede nyo ba turo sa amin sir yung secret seasoning? Patay tayo dyan. Yan, bukod sa Chinese barbecue, meron din silang hot pot din eh. Yan na rin yung mga binili natin kanina, mga balls. And look at that soup. Ari daw ay ox bones na pinakuluan. Yan, ari ay medium yung anghang niya. Yan, ari daw ay jujube, Chinese date siya. Yan, tapos kita niyo yung ox bone broth, parang ang milky niya. Try ko muna yung yung broth. Wow, almost milky. Tapos yun nga, tamang-tama lang yung anghang. Oh, try na. Gusto ko matry itong Chinese dates na to. Yan. Tapos ito daw yung orange na yan, parang may antioxidant property. Akala ko ay sili. Yung orange. Dates nga. Ito yung pala yung nagpo-provide ng sweetness, kaya pala may konting sweetness. Tapos yung mga balls. Yan. Crab balls. Yung hot pot naman. Basta masarap yung broth. Saka syempre yung dipping sauce. Yan, ari ay peanut and sesame oil. Quality meats, flavorful broth, tasty dipping sauce. Pwede mong i-alternate doon sa Chinese barbecue nila.
Dito na natatapos ang ating Banawi Food Crawl, pero huwag kayong mag-alala kung kayo nabitin. Dito tayo dumiretso sa aking 36 street food in 36 hours sa Binondo. At syempre, huwag kakalimutan, click on the subscribe button and notification bell para kita-kita tayo sa future food trips. Thank you for watching. I'll see you in a bit.